Yo, what's up happy people? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's video mga coach, mga gayas, ay talagang pinagdebatihan po yung dagdag po na 500 para sa seniors mga coach, mga gayas. Pero disclaimers, lahat po ng mga your miss choice na mga city council dyan ay sang-ayon po. Ngunit, mayroon lang po silang katanungan po. So ito po yung mapapanood natin. So without a further ado, let's begin. Natatawa naman po ako sa tinura ng ating mas magaling na konsihal sa ika-6 na distrito. Alam po ninyo, tama yung kasabihan na kapag ikay nagtuturo, nakakalimutan mo, isang daliri yung itinuturo mo. At yung tatlo, nakaturo sa sarili mo. Gustong-gusto natin ito at huwag gagawa ng istorya ito na itong mga nagtatanong ay kumokontra dito. Hindi po. Tinatanong lang natin para hindi tayo mapahiya pare-pareho next year na ating ipinapangako ay ipapatupad pa lang po ito next year. Hindi po ito ngayon. Ibig sabihin January. At hindi rin po ito makukuha ng senior citizen sa January. Sa first quarter pa lang ho, kung hindi ng March, ng April. So mahaba. Kung natin marinig, siguro naka-live naman tayo ngayon, para marinig ng mga, at makapanood ng mga nakikinig at nanonood dito, meron ho bang nangyaring committee hearing o wala? Your Honor, ako sasagot, Your Honor. Sa akin pong pagkakaalam, Your Honor, wala. Wala. Today, I rise to propose a draft ordinance of great significance and utmost importance. This is an ordinance increasing the monthly monetary allowance of all bona fide senior citizens of Manila from 500 pesos to 1,000 pesos and for other purposes. Isa po itong panukala naglalayang parangalan at suportaan ang henerasyong bumuo ng pundasyon ng ating lipunan. Ang ating mga senior citizen ay hindi lamang benepisyaryo, sila ay mga magulang, ating lolo't lola, tagapayo at mga tapag-ingat ng karunungan at na dahil sa kanilang pagsusumikap at sakripisyo ay naging posible ang kalayaan at pagkakataong tinatamasa natin ngayon. Okay. Gayunpaman, marami sa ating mga matatanda ang nahaharap ngayon sa kahirapan sa pananalapi. Ang pamumuhay sa mga nakapirming kita kadalasang hindi sapat upang matugunan ang tumataas na mga gastos sa pagkain, gamot at maintenance medicine, pabahay at ibang mga kagamitan. Ito ay nagiging isang nakakatakot na hamon sa kanila. Sinisira ng inflation ang tunay na halaga ng kanilang mga pensyon na nag-iiwan ng napakarami sa isang estado ng kahinaan sa ekonomiya. Ito pong panukalang batas na ito ay naglalayong tugunan iyon sa pamamagitan kahit konti ng pagtataas ng mga benepisyo ng pensyon. Pagtiyak na ang bawat nakakatanda ay may dignidad ng katatagan ng pananalapi. Your Honor, the purpose of these legislations is twofold. Number one, financial security. With a modest but meaningful increase in pension payments, our senior citizens will have better access to essential services such as healthcare, nutrition, and housing. Sa akin po makasama ang inyong taus-pusong suporta sa pagpasa nitong ordinansang layuning doblehin ang buwanang allowance ng ating mga senior citizen mula 500 pesos at gawin na po nating 1,000 kada buwan. Lang,
Your Honors, I yield the floor. Maraming salamat. Councilor JTB Villanueva. Entera po muna tayo saglit ng mga quiz guys. Ang nakapagtataka po kasi, pero disclaimer lahat po ng mga Your Miss Choice na mga city council dyan ay sumangayon. Hindi po sila totol, okay? Ang nakapagtataka lang kung bakit ngayon pa po nila ginawa iyan na di ba hindi na sila makakabalik ng Maynila. So, ang nag-alala po si Councilor GTV Villanueva, mabuhay ka. Ayan. Baka mapapahiya po ang pamunuan ni Yormis Comorino sa next year na, di ba? Oh. By John, o makakaupo na si Yormis Comorino, di ba? Sabi naman nila na, hindi na sila makakabalik dyan. Oh. Baka po, kasi po, hindi po klaro kung saan po kinuha yung pundo. Walang klaro, wala pong committee hearing na ginanap. Basta lang kuno, sabi ng taga city, doon, anong doon? Sabi Lacuna, di ba? Kuro-kuro niya. Sabi nga doon daw sa city, yung sa opisina ni Ma'am Lacuna, yung sa kapatid niya, mayroon daw pondo. Subalit, saan kukunin? Sa city budget daw, mayroon daw. Pero, ang tanong, saan kukunin? Hindi po maliwanag kung saan kukunin. Baka mapapahiya po yung mix na mumuno sa City Manila. Yan po yung talagang tinutukoy ni GTV. So, pagpatuloy lang po natin to kasi ayan. Maraming salamat, Ginong Tagapangulo. Unang-una po ako'y nagpapasalamat at nagkakaroon po tayo ng panukala na binibigyan natin ng pansin ang kalagayan ng ating mga senior citizens dito sa lungsod ng Maynila. Sisimulan ko po ang aking pagtatanong, pero bago ko po tanungin, gusto ko lang hong maging malinaw ito na ang inyong pong lingkod ay hindi po tumututol dito. Yes. Pero ako po'y magbibigay ng ilang katanungan para ho sa ating pangunahing may akda. Unang-una po, tama po yung binanggit niya na baka tanungin kung ano ang magiging impact nito sa ating pananalapi sa buong taon, ang darating na taon, 2025. Kung hindi po ako nagkakamali, ang ating inilalaan na pondo kada sa pagbibigay ng monthly allowance ng senior citizen ay kulang-kulang 1 bilyon kada taon. Tama po ba yun? Lagi pala. Sa kasalukuyan po, yung 500 pesos po. Councilor Philip Lacuna. Tama po yun, Your Honor. Councilor JTB. Salamat po. Kung kulang-kulang 1 bilyon po ang ating inilalaan sa ating budget, kapag dinoble po natin ito, mangangahulugan po ito na ito po ay maglalaan ng kulang-kulang o humigit kumulang 2 bilyon para po dito sa ating ipinapanukala. Councilor Philip. Tama po, Ginoong Tagapangulo. Councilor JTB. Ngayon po, kung sa ating ipinanukalang annual budget na 25 billion pesos at inilalaan natin ng 2 billion para sa social amelioration o pagbibigay ng 1,000 pesos monthly allowance sa senior citizen, meron po ba tayong sinakripisyong departamento o sangay ng ating lungsod na nabawasan ang budget? Councilor Philip Lacuna. Your Honor, sa aking pong pagkakaalam ay wala po tayong sinakripisyo po dito, Your Honor. Makakaasa po ang ating pong mga kababayan na maliban po sa pag-i-increase ng social amelioration program po natin para po sa ating mga senior citizen, ay tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo po na maaasahan po ng ating pong mga kababayan. Marahil mamaya po ay mas mapapaliwanag po ng ating pong committee chairperson on appropriation. Ngunit nung atin po itong pinag-aralan ay meron naman pong karampatang appropriation na pagkukuhaan po itong pondo po na ito, Your Honor. Councilor JTB. Maraming salamat. Kaya ako po naitanong, baka ako merong nasakripisyong ahensya o departamento sa ating lungsod at ang tugon sa atin ay wala naman. Kung tama po ako, sa akin pong pagsasaliksik, meron po tayong, sa akin pong sa agarang pagsasaliksik, may nakita po akong 2 hospital natin
na nabawasan ng budget. At dito sa mga hospital na ito, sa ating pagtatanong, may mga kakulangan, kagaya ng mga kagamitan, gamot, laboratory equipments. From 950 million, kagaya ng Sagat Andres at sa Justin yata po yun, from 950 million annual budget, naging 800 million na lang po. Ibig sabihin, nabawasan po ito ng tig 150 million, kaya po tinatanong ito, hindi po kaya magkaroon ng malaking epekto ito sa mga batang Maynila na pumupunta sa mga hospital na ito, na dumadaing, na kapag pumupunta ay kulang ng gamot o kaya naman ay hindi sapat yung mga services doon sa mga hospital nito. Pero nabawasan natin ng 300 million. Hindi po kaya itong naibawas na ito ay dito natin kinuha para naman sa ating mga senior citizens. Yung pong natatanong lang po. Councilor Philip. Wait lang mga kois ha. Kaya wag po kayong maniniwala kay Sam Versosa na gagawin niyang tag 2,000 yung allowances ng mga seniors kasi nga sa dinagdag pa lang ng 500. So sa isang taon nagkakahalaga na yun ng 2 billion. Eh kung gagawin pang 2,000 yun, so 6 billion. So saan hagilapin yun? Kaya tama nga, scammer na si Sam Versosa. Kaya huwag kayong maniwala dyan kay Sam, mga seniors ha. Huwag kayong papadala kay Sam Versosa dahil malayo sa katotohanan yung gagawin niyang 2,000 yung mga allowance nyo. Your Honor, sa palagay ko po kasi sa iba pong item po ang ating pong mga hospital, Your Honor. No? So, hindi ko po matitiyak kung talaga pong doon po, ang masasabi ko lang po, Your Honor, ay wala pong, o hindi po kukunin po ito sa ating pong mga health services, Your Honor, ang pondo na gagamitin po natin dito para po sa increase ng ating pong mga senior citizen. Your Honor, marami pong kadahilanan kung bakit po minsan ay Klarong-klaro, hindi niya alam kung saan kukunin pala yung pondo. Iba ka next year, mga ngamote, yung City of Manila, ha? Kung saan kukunin yan, kung hindi yan masunod, so mapapahiya yung susunod na administration. Kasi nga, alam nyo kung bakit ginagawa niya mga kois mga guys. Kasi nga, estratehiya po iyan ng mga politiko na talagang gusto pang manalo dyan sa City of Manila. Bakit? Para maengganyo yung mga seniors na butuhan pa rin sila. Ang hirap po kasi malaki pong pira po yan, billion po talaga. babawas po tayo ng budget sa isa pong departamento. Kadalasan po doon, Your Honor, ayun po tinatawag po natin na mga iba pong item, lalong-lalo na po sa personnel, na hindi na naman po nagagamit po yung mga item po na yon dahil bakante na po for the longest time. At minamarapat na lang pong scrap, Your Honor. Ngayon, sinasabi ko nga po marahil mas makakatugon po dito sa kasagutan po na ito ay si Councilor Unulim. Pero ito po sinasabi ng butihing konsyal mula po sa ika-4 na distrito. Isa lamang po ito sa pagpapatunay ng isa pong tinatawag na efficient fiscal management. Yung pagbabalansi po ng mga pangangailangan po natin para po maging prioridad ang anuman pong kailangan po natin pagtuunan ng pansin. Sa palagay ko po, Your Honor, ito pong pagtataas po ng budget ng mga senior citizen, kung sakali man pong nabawasan man ng ilang pananalapi ang ating pong healthcare services. Imagine na lang po yung mga gamot o maintenance medicine o yung mga gamot para po makaiwas na ang ating pong mga senior citizen ay mapadalas sa ospital, Your Honor. So palagay ko po magiging mas advantageous pa rin po itong pagdodoble po ng ating pong senior citizen allowance dahil kung dati po ay nahihirapan po sila sa maintenance medicine po ng ating senior citizen. Ngayon po meron na po silang panibagong pagkukuhaan ng pondo para po sa mga kanilang mga gamot, Your Honor. Councilor JTV. Maraming salamat muli, Ginoong Tagapangulo. Ikinalulugod ko pong marinig na magiging advantageous ang ating ipinapanukala. At ako naman po ay, kagaya ng aking binanggit kaninang simula, ako hindi po dito tumututol. Ako'y natutuwa sapagkat ito'y papakinabangan ng ating mga senior citizens. Siguro po ang aking agam-agam lamang dito ay yung pagbabawas ng pondo sa other health services na binanggit natin, na hindi po milyon, kundi daang milyon, 300 milyon ang naibawas sa dalawang ospital na aking nasilip.
Dalawa pa lang po yun. Hindi ko po alam yung iba pang hospital na 4 kung nabawasan ng 20, 30, 50 million. Pero ang aking naging kagulatan, yung dalawang hospital na nasilip ko ay from 950 million ay naging 800 million. So ibig sabihin, malaking halaga po yung 300 million na yun. At baka dahil lagi tayong nakakarinig, magpahanggang ngayon, ng mga kakulangan sa mga hospital na ito, nabawasan nga yung mga pangangailangan palalo. Hindi lang ng mga matatandang pumupunta doon, kung hindi ng mga hindi senior citizen, kagaya ng mga buntis, mga bata, at yung, sabi ko nga ho, hindi nga ho senior citizens, baka lalong magkaroon ng pagkukulang. Anyway, nandito naman po ang ating chairman ng appropriation. Ang tanong ko lang po, total pinag-uusapan natin halaga at budget. Tanong ko lang po sa ating chairman ng appropriation, bakit po kaya magpahanggang ngayon, tayo ay nasa last quarter na, sinasabing may sapat tayong halaga para dito sa pagbibigay na ito. Bakit po kaya halos lahat ng departamento natin ay naka-hold ang third and fourth na budget nila sa MOOE o yung maintenance and other operating expenses? Maaari po kayang ipaliwanag sa atin ito ng ating chairman ng appropriation. Councilor Unalim. Your Honor, before I answer that, I'd just like to make a clarification regarding the inquiry of Councilor JTB from the 4th District with regards to the hospital adjustment po. So sinasabi po ng ating kagalang-galang na konsihal na meron ng mga decrease sa mga budget, baka ito po ay nalagay sa iba. Ito po ay hindi po dahil sa atin ng pagkakaalam, tumasa po yung increase ng PhilHealth support. So, Your Honor, so with increased contribution and broader coverage, yung atin ng PhilHealth is taking on a larger share of the cost para sa ating mga hospital services. Ito po, this means that local hospitals, like yung 6 district hospitals po natin, don't need to bear as much of the direct financial responsibility for treating our patient. So as a result, we can allocate funds, of course, to other areas where they are urgently needed. Kaya medyo maganda ho yung connection ho natin ngayon sa atin ho mga hospital, yung mga PhilHealth ho natin, naku-cover na rin ho. So imbis ho na bayaran na ho natin yung ibang mga hospital services ho natin, ngayon po na-allocate na ho natin sa iba-isabang mga programa o proyekto ho ng ating syudad. At tungkol naman ho sa nasabi ho kanina na saan ho kukunin yung atin hong pondo, every year ho nag-aalat ho tayo ng special purpose appropriation, yung SPA for fiscal year 2025. So tayo po ay kasama ho yan sa naalat ho natin. Ito po, ever since ho talagang meron naman ho tayong pondo dyan. At ito po yung mga kinocover ho ng atin hong budget, yung mga various items such as disaster risk reduction funds, development projects, amortization of loans, allowances, and other specific allocations. So ito po, ang pagagalingan ho nito, 20% ho ng development fund, nakasaad naman ho sa ating budget yan every year. At syempre meron ho tayong local disaster risk reduction fund, na quick response fund, debt service, mga payment, yung mga utang po natin, kasama rin po yan sa inallocate po natin, na babayaran din po natin, yung mga various city healthcare peace and order and salary increase provision. Ito po yung kailangan pinaglalaanan ho natin, Your Honor, every year. At of course, funding for national agencies. At ito po meron hong nabago, election expenses. So, Your Honor, ito po, bagamat ito po ay nasa 6.7 billion. Ito po ay halos wala rin naman ho pinagkaiba sa mga previous po na atin ho ng mga inallocate. Pero doon po sa sinasabi ho na ito ho ba ay manggagaling, meron ho ba tayong kaakibat ho na budget para dito? Your Honor, likewise, we have 176,000 lamang ho na senior citizen at ito naman ho ay kanina nabanggit, nasa 1 billion almost. Your Honor, 1 billion ay ito naman ho ay manggagaling ho sa mga savings ho na magagamit ho natin na mga savings ho sa engineering, sa mga parking at sa ito po ay na-allocate na ho natin lahat at nagkada departamento ay nagbigay ho ng allocation doon sa mga makukuha nila. Your Honor, kasi every year po, ang ating mga department head ay hindi ho halos nakakakuha ng target at ngayon ho medyo maganda ho yung targets po natin. At yung savings po, tingin ko na makukuha po natin ay more than enough to cover po yung ating 1 billion na nilalaan po talaga natin para sa ating mga senior citizen. Kung meron na tayong 500 pesos a month, kung magiging 1,000 po, additional 1 billion lamang po ito. At ito po ay enough po para makover po yung ating 176,000 senior citizen. Maraming salamat po. Councilor JTB. Maraming po salamat sa naging katugunan. Pero hindi po yun ang tanong ko. Ang tanong ko po, kung sinasabi pong may sapat tayong pondo, ngayon, ang tanong ko po, bakit po kaya hindi ipinarelease yung third quarter, ngayong nasa fourth quarter na tayo, going on the fourth quarter, itong fourth quarter hindi pa rin po inire-release. Itong mga budget ng departamento under the MOOE. Your Honor. Yung po gusto ko palinawin.
Your Honor, nais ko rin pong sagutin ang katanungan ng atin nung kagalang-galang Konsehal JTV at tungkol po sa ating MOOE. Yung MOOE po natin has been temporarily placed on hold for several key reasons para alam po natin, all of which are aimed at ensuring the city's budget is spent in the most efficient and strategic manner. Bakit po medyo nagkakaroon ng konting delay? Pero hindi naman sobra. Yung una ho ay yung budget realignment and prioritization. So, as we move into 2025 by next year, the city is undergoing a budget realignment, of course, to prioritize critical areas such as infrastructure project na masyadong konti lamang ho. At yung mga healthcare improvements po natin sa ating mga hospital, na katulad po ng binanggit po ni Konsehal JTV kanina, na bakit po wala ho tayo masyadong mga gamot. So ito ho yung atin hong pinagtutunan ng pansin. At yung of course, nire-review na ho natin yung mga expenses ho ng ating lahat ng departamento, Your Honor. The city government, of course, our city is conducting a comprehensive review po of how departments have used their MOOE allocation in the past years and previous years. Of course, Your Honors, we want to ensure that these funds are being used in the most effective way possible. Of course, eliminating inefficiencies and ensuring transparency na po. So kaya ho medyo may konti hong hold. So by placing the MOOE on hold, we are making sure that departments are accountable for their spending and that adjustment can be made to improve efficiency moving forward. Yung pangatlo po, of course, minamaximize na po natin yung ating konting resources from external sources. Of course, with increased contribution from national agencies, ito po yung mga PhilHealth, ito po ginagather na rin po natin your honors, and other external funding sources. Of course, mga kasama, yung ating need for some MOOE allocations has been reduced. The hold allows us to further evaluate how much we can rely on these external sources rather than using our own money, Your Honor. So baka pwede hong makatulong ho yung mga national agencies para imbis ho city nang gumastos, sa kanila ho na natin mapapasagot sa national government. Of course, external sources to offset local operating costs. So freeing up more of the city's budget for direct services and high priority projects, ito yung ating pagtutuunan. And strategic use of savings as the city anticipates savings in 2025. Ito na po yung pinakakala po natin ng mga savings na makukuha natin sa lahat ng departamento, Your Honor. Especially from optimizing spending and increased revenue collection. Dito po tayo nagpo-focus na ma-increase po yung mga collection po natin sa ating mga bawat departamento. And of course, we are holding MOOE expenditures to ensure that we can reallocate funds to areas that need immediate attention later in the following years. So in this ensure that we will have enough flexibility to address unforeseen needs without compromising yung ating mga basic essential services, Your Honor. Your Honor. Councilor Philip Lacuna. Your Honor, yung katanungan po ng konsyal mula po sa ika-4 na distrito ng Maynila ay wala pong kinalaman sa ordinansa na pinag-uusapan, which is yung pag-i-increase o pagdodoble ng allowance ng senior citizen. Ang pakiusap ko lang po sa parehas na panig, let us please stick to the issue. Napakahalaga po nitong atin pong gustong pag-uusapan. Ang gusto lamang po ng inyong lingkod ay doblehin ang allowance ng mga senior citizen from 500 pesos to 1,000 pesos. Ako po, sa totoo lang, Your Honor, kung titingnan niyo po yung akin pong ordinansa, napaka-iksi, napaka-simple. Dahil, Your Honor, sa totoo lang, sabihan niyo na po ako na may kahinaan sa pag-iisip. Pero kahit po ito po'y walang budget, gagawan po natin ito ng paraan. Dahil ang higit na importante po sa inyong lingkod, ay yung matagal na pong inaasam ng ating pong minamahal na senior citizen na madoble po ang kanilang mga social allowance or social pension, Your Honor. Yun lamang po, Your Honor. Pakiusap ko lang po, let us stick to the issue. Posible ba? May pondo ba? Magagawan ba natin ng paraan? Isa pong katanungan na maaring masagot sa simple yes or no. Maraming salamat po, Your Honor. Yes, Your Honor. Councilor JTV. Maraming salamat, Your Honor. Alam po ninyo, kaya ho nakakairita na laging naririnig na ito namang proposal ito'y maganda, madaliin natin, sapagkat maganda ang hantungan nito. Wag naman tayong gawing parang bata dito na ang lahat na lang ng uri ng pagtatanong ay naiuugnay na parabang may kulay. Yung pong aking ginagawang pagtatanong ay lehitimo. Maayos na pagtatanong sapagkat inaalam natin itong pananalapi sapagkat baka dumating ang pagkakataon na tayo'y nagpapanukala at pagdating ng araw, patak ng araw na tayo'y nakapangako na sa taong bayan na sila'y bigyan ito, hindi natin pwedeng idahilan sa mga senior citizens. Pasensyahan nyo na, kulang ang ating koleksyon. Narinig nga po natin sa chairman ng appropriation. Sinabi niya
na itong mga nagdaang buwan, itong taon na ito, hindi naging maganda ang koleksyon. At there is a projected na magandang koleksyon sa hinaharap. Projected. Ibig sabihin, kung ngayon ay nakakaranas tayo ng hindi magandang pagkolekta, at ngayon ay nangangako tayo na bibigyan natin ng increase sa mga senior citizen, na siya namang pinaniniwalaan ng inyong lingkod na dapat, wag mong ilayo ang usapin na para kami mag-usisa sa kaperahan at pananalapi ng lungsod. Balit po yung tanong ko Ang sabi ko nga po, i-realign daw yung mga hindi naman kailangang magiging proyekto ng ibang gobyernamento. Hindi pa po natatapos yung taon, bakit magkakaroon tayo ng realignment? Ibig sabihin, nagkakaroon lamang tayo ng realignment pagkatapos matatapos ng taon at hindi nagamit ang pondong nakalaan sa isang departamento, valid na i-realign natin. Pero kung ganito pa kaaga, hindi pa natin nasusubukan at hindi pa natin naibababa yung ipinropose na proyekto ng mga department heads, tapos papasok na tayo dun sa realignment issue, mukhang mali. Pangalawa, ito pong katanungan ko. Bakit po itong second tranche of salary increase ay hindi natin naponduhan sa 2025 budget? Kung handa at meron tayong iniisip na kapanan ng mga senior citizen, nararapat din na bigyan natin ng tuon ang mga manggagawa natin sa lungsod. Ang tanong, bakit dito sa ating 2025 budget hindi nakapaloob yung increase sa second or third tranche? Sino pong gusto sumagot dyan? Councilor Unalim. Your Honor, Yun. Your Honor, Councilor Philip Lacuna. again, wala na naman pong kinalaman ang kanya pong tanong sa ating pong ordinansa. Pero po, sasagutin ko siya na sa akin pong pagkakaalam, included po sa ating 2025 budget ang tinatawag po natin salary increment increase or yung tinatawag po natin second and third tranche po, Your Honor. Simpleng sagot, kasama po, Your Honor. Kaya tumaas ang budget po natin dahil kasama po yung increase po ng ating pong mga sahod. Councilor JTV. Yes, Your Honor. Hindi po totoo yun. Ako po ay nagbasa ng budget ng ilang departamento. Hindi po sinagot ng aking chairman ng Committee on Appropriation katanungan ko, nagkaroon po ba ng committee hearing? Kailan? Anong oras? Sapagkat aking pinasuri ang schedule dito, wala namang ginawa. At nasaan po yung committee report? Hindi po nasagot ng ating committee. Wala po akong sinasabing kung nakaalat na ito for next year. Tama naman. Ang tanong ko lang, kahit na nakaalat ito, dapat dadaan ito sa committee hearing at magkaroon ng committee report, yung Committee on Appropriation, tungkol doon sa ipinapanukala ng principal sponsor. Yun pong gusto ko marinig sa kanya kung nagsagawa po talaga ng committee hearing tungkol dito. Councilor Philip Lacuna is recognized. Your Honor, mabilisan lang kasi sinabi po ng konsyal na magaling sa ika-4 na distrito na hindi daw po totoo yung sinabi ko tungkol sa salary increment or yung po tinatawag na pagtataas po ng sahod alinsulot sa second tranche o third. Ang sinasabi ko, siya po ang hindi nagsasabi ng totoo. Your Honor, wala pa po, hindi ko po alam. Pati po yung mga sinasabi niyang hindi increase ng mga barangay health workers. Ayaw niya yata mag-increase dahil sinasabi niya lagi hindi totoo. Sinasabi ko po sa ating pong taong bayan, totoo po na meron pong increase at wag po mag-alala ang ating pong mga kawanin ng gobyerno dahil tuloy na tuloy po ang inyo pong increase. Hindi ko lang po alam kung bakit talagang sinasabi po niya na hindi. Meron na po pa tayo ditong pinasan na increase o tranches na hindi po na ipatupad. Yung mga barangay health workers po natin, yung mga JO, mga barangay nutrition scholars, lahat po yan na ating pong pinasa po dito, nagkatotoo po yung increase. At sinasabi ko po na totoo po yung sinasabi ko na nakabudget po yan sa susunod na taon. In fact, kausap ko lang po ngayon ang ating pong city budget officer. At sinasabi po niya na kapaloob po ang increase po ng mga sahod ng ating pong kawani sa susunod po na taon. At hindi po ito makakaapekto sa nais ko pong ipasang batas na pagdodoble po ng ating pong allowance ng mga senior citizen. Noong mga nakarang taon po, Your Honor, nakaraang administrasyon, hindi ko naman po sinasabing normal, ngunit doon po nagsimula, yun pong after ng first reading, nagkakaroon ng recess, ginagawa pong second reading at nagpapasa po tayo, lalong-lalo na po ng mga ordinansang napaka-importante without having to go through the committee hearing.
Oftentimes, we constitute the council as a whole, as a committee of, as a whole, Your Honor. So yun lamang po yung masasagot ko. Sa buong akala ko, first reading po ngayon itong ordinansa ko, ginawa po inopen po ng ating po majority floor leader, period of discussion and debate. At ito po yung akin pong ikinatuwa. Dahil gusto ko po itong ordinansa pong ito ay maipasa na po natin kaagad. Dahil uulitin ko, ito po ang ordinansang magdodoble, mag-i-increase ng 100% ng allowance ng ating mga senior citizen. Your Honor. Your Honor. No. Councilor Rodalim is recognized. Your Honor, doon po sa tinatanong ko ng ating Konsyal JTV Villanueva, ito po ay patungkol ho, dahil ang measure natin ay, ito po ay nag-undergo din po ng thorough discussion ho sa atin ho mga committee and consultations of course with our department heads and local finance committee. So a formal committee hearing na ay may not be seen as redundant. So the council, of course, as a whole, we may argue that all relevant issues have already been addressed, and holding another hearing would only delay the benefits this ordinance intends to bring, Your Honor. So in this case, Your Honor, it can be explained that our council, that the decision to proceed without a committee hearing was made to ensure that the services or benefits provided by the ordinance would not be delayed dahil ito po may time sensitivity and unnecessarily, while also adhering to the rules that allow for the flexibility in the legislative process. And since sa site ko lang po, suspended po yung rules po natin, I'm just citing section 55 that the council has the authority to suspend our rules, of course, including the requirement for a committee hearing with a majority vote. This mechanism is in place to allow the council to act swiftly, katulad ho ginagawa ho natin para hindi humantala ang pagbibigay ho ng atin ho mga ayuda sa ating mga senior citizen when needed, even without a committee hearing. Your Your Honor. Honor, please. Yes, Councilor JTV is recognized. Hindi po ako kontento sa sagot na yon. Question, sandali lang po. Huwag po tayong sumasabat until you are recognized para po may order po sa atin. Yes, Your Honor. kasi para lang po mabigyan natin, nag-arbiter lang po ako rito para po lahat tayo mabigyan ng pagkakataong magsalita. Salamat po. Okay lang po ba? Salamat po. Binibigyan Your ko ng Honor, oras ako na. naman po. Kanina pa po. Councilor Marjon Isidro is recognized. Your Honor, ako po'y tumayo rito, dala ng excitement, dala ng kasiyahan sa aking puso, sapagkat gusto ko nga po sanang i-congratulate tayo sa ating programa patungkol sa mga senior citizen. Ito pong increase na ito ay napakahalaga. Matagal ko na pong pangarap to nung ako pa man po ay nasa OSCA pa lamang hanggang ako'y hinilal muli bilang konsyal. At ngayon bilang committee chair ng senior citizens, ako po meron po akong nalulungkot po ako sapagkat talaga yata ang iba na ang panahon ngayon. Samantalang kailan lang pag tayo nag-a-approve ng mga magaganito kagagandang mga panukala, sandali-sandali lang, hindi na natin pinahahaba ang ating diskusyonan sapagkat alam naman po nating makakatulong ito sa nakakarami. Pero magkaganon man po, iiwan ko po itong salita na ito na hanggang ngayon ako'y natutuwa at 100% po ang aking pagsuporta sa ordinansang ito. At sana nga po, meron pa akong mga konting itatanong, yung po mga procedure kung paano ba, design pa po ba yung pamimigay natin ng ating mga senior citizens allowance. Marami pa po sana ako itatanong, ngunit napapaganda po yata yung kanilang kapalitan ng haka-haka at kuro-kuro kaya ako'y maya-maya na lamang po ulit magsasalita. Muli po, salamat, Your Honor. Yes, Councilor JTV Villanueva is recognized. Maraming po salamat, Ginong Tagapangulo. Sususugan ko lang po yung aking sinabi kanina. Hindi po sinagot ng ating chairman ng committee on appropriation, ng direkta, kung meron o wala. Pero habang nakikinig ako sa kanya, binabanggit niya na nakasuspend naman ng rules. And it carries also yung pagsuspindi sa committee hearing. Mali po yun. Wala po tayo ditong mababasa sa libro o sa experience natin. 38 po tayong mga konsihal dito. At tingin ko maniniwala kayo sa akin na hindi porket nakasuspindi ang rules natin dito, lahat nito'y sinasakop. Simple naman tanong, huwag natin sabihin pinagdidebatihan natin, dinidiscuss natin ngayon ito, usapin na ito at magandang usapin na ito, sapat na yon. Kaya po tayo nagsasagawa ng committee hearing para po sa kaalaman ng lahat. Sapagkat nag-i-invite tayo dito ng mga resource persons na kung saan yung iba dito yung mga eksperto, nakakaalam sa mga tatalakayin doon. Maaaring hindi natin alam yon.
Maaring nandito tayo at nagkakaroon tayo ng sarili nating kuro-kuro at opinion. Pero sa isasagawang committee hearing, ang iniimbita natin dito, yung mga stakeholders. Ano ang sasabihin ng hanay ng senior citizen? Natural, matutuwa, kagaya natin. Ano ang sasabihin ng umahawak ng pondo? Saan kukunin ito? May sapat ba? Ano ang mga dilema ang kakaharapin pagdating ng panahon? Yun po yung sinasabi natin. At sa pamamagitan po ng committee report na gagawin ng chairman ng Committee on Appropriation, doon natin malalaman kung naging makabuluhan yung isinagawang committee hearing. Gusto lang ho natin marinig, siguro naka-live naman tayo ngayon, para marinig ng mga at mapanood ng mga nakikinig at nanonood dito, meron ho bang nangyaring committee hearing o wala? O hindi lang ho naman yun. Siguro the chairman of the Committee on Appropriation can answer that kasi siya ang chairman ng committee na yun. Councilor Philip Lacuna is recognized. Your Honor, ako sasagot, Your Honor. Sa akin pong pagkakaalam, Your Honor, wala. Your Honor, wala. Hindi ko nga po ba alam kung bakit po ngayon ay masyado So, paano yan? So, nagmamagic na naman sila. Kaya hindi kayo makakalusot kay GTV eh. Kaya naki-question kayo kasi saan ba kukunin yung pundo na yan? Eh, wala naman talagang kakaloko na yan. O, di ba? Klaro. Estratehiya yan ng mga politikong mga tambaluslos. Kasi gusto pa kasing kumapit eh. Kaya kukunin po nila loob ng mga seniors. Mga seniors, palala, huwag kayong magpapadala sa mga yan, ha? Never talaga, never. Never again. pong pinipilit or hinahanap, ang ganda naman po ng ordinansang pinapasa. Ngayon po, pinipilit po na hanapan ng committee report kung ano-ano. Your Honor, sa totoo lamang po, Your Honor, naalala ko, Your Honor, alam niya po ito eh, dahil nung siya po, Your Honor, ay chairperson ng Committee on Games. Minsan nga, Your Honor, yung mga tinatawag po na, yung mga nag-a-apply po ng mga poker, mga e-bingo, wala rin naman po, Your Honor, committee hearing yun eh. Nung siya po yung chairperson, tapos ngayon po, maghahanap siya ng committee hearing para dito sa mga senior citizen na increase. Aba, natural. Eh kasi, pag hindi nyo naman nasunod yan, kung hindi nyo nabigay yan, eh sino yung sisihin ng tao? Kayo. O sila kasi nga, kasama sila sa pagbuto niyan. Luko talaga itong Lacuna na to. Gusto niya, pag gusto talaga niya, ipasa na. Eh kahit walang pagkukunan ng pundo talaga, bilyon po yan eh. Wala talaga itong sa ayos to. Nagpapabango lang po to sila. Sa akin lang po, Your Honor, sa akin lang, ito po, para po sa mga senior citizen. Ako po, sinasabi ko po, kung bawal, nasa sa inyo po yun, kung bawal po. Pero sa akin lang po, Your Honor, kasi naalala ko, dati naman, may pinapasa tayong mga, tungkol sa mga amusement and gaming, mga poker, mga pogo-pogo, letter of no objection. Siya naman po yung committee chairperson. Wala rin naman po, Your Honor, committee hearing. Tapos ngayon, magkahanap tayo ng committee hearing. Sabi din naman niya po, Your Honor. Councilor Lady Quitos is recognized. Ako po muna raw, sabi ni Attorney Lady. Councilor JTV Villanueva is recognized. Natatawa naman po ako sa tinura ng ating mas magaling na pagsihal sa ika-6 na distrito. Oh. Alam po ninyo, tama yung kasabihan na kapag ikay nagtuturo, nakakalimutan mo, isang daliri yung itinuturo mo. At yung tatlo, nakaturo sa sarili mo. Nakaturo sa sarili mo. Ayaw ho nating magturuan dito. Sabi niya, huwag ilalayo ang usapin. Di, tumutok tayo dito sa pinag-uusapan. Wala po sumasagot eh. Inamin niya, walang committee. Back to your Philip Lacuna. Isa lang yung tatlo sa iyo. Matalino sa GTV. Mabuhay ka, Sir GTV. Mananalo kang congressman dyan. Siya nagpanukala. Ibig sabihin, hindi niya nakausap yung mga dapat kausapin dito. Inihain na. Pangalawa, mali po yung sinasabing pag maganda yung hinihahain, pinag-uusapan pang ganito. Bakit? Meron po pa tayong hinihahain ditong pangit? Di ba lahat ng panukala nating resolusyon at ordinansa magaganda lahat? Base sa nagpapanukala nito, hindi na naman maghahain dito ng pangit. Kung ganun po ang ating paniniwala, pag magandang ipinapanukala, hindi na kailangan ng committee hearing. Pag magandang pinapanukala, huwag natin pahabain ng usapin.
tanggalin na natin yung internal rules natin at mag-usap na lang tayo kapag meron tayong inihain. Pag maganda yan, approve na natin lahat yan. Wag po ninyong bigyan ng kulay ito. Sinabi ko kanina na nagsisimula ko, hindi ako tumututol. Please make it on record that Councilor JTB is not opposing this measure. I'm supporting it. Walang kaduda-duda doon. Ang pinag-uusapan natin, yung mga tinatanong ko, ayaw nyo naman, hindi nyo naman nasasagot. Sapagkat ito ay pananalapi. Tinanong ko ang ating committee chairman ng appropriation. Napapansin ko, kapag sumasagot ako, meron siyang binabasa. Hindi po kami nag-prepare ng question and answer dito. Baka akala, prepared yung tanong ko, kaya pag sumagot siya, binabasa niya, naghanda kami dalawa, hindi po. Ako po walang binabasa dito. Aking natatandaan, dala-dala ko lang dito, yung aking pagsusuri sa ilan. Kaya inuulit ko lang po, hindi po tayo dito nagtuturoan kasi masakit po. Pag sumagot po ako sa tinura ng ating kaibigan sa ika-6 distrito, hindi po tayo matatapos dito. Kilala po ninyo ako. Pero let's stick to the issue at hand. Let's stick to the subject matter at hand. It is a acceptable, gustong-gusto natin ito, at huwag gagawa ng istorya ito, na itong mga nagtatanong ay kumukontra dito. Hindi po. Tinatanong lang natin, para hindi tayo mapahiya, pare-pareho next year, na ating ipinapangako, ay ipapatupad pa lang po ito next year. Hindi po ito ngayon. Ibig sabihin, January. At hindi rin po ito makukuha ng senior citizen sa January. Senior citizen sa January. Sa first quarter pa lang ho, kung hindi ng March, ng April. So mahaba-habang panahon pa ho. So hindi ho tayo nagmamadali sa implementation nito. Pinag-uusapan lang natin ang pagsasabatas ng increase mula 500 to 1,000 pesos. Ginoon tagapangulo. Yun lang po ang nilinaw ko. Kaya po yung aking tinanong sa ating chairman ng Committee on Appropriation, sa kanya ko po ina-address yun sapagkat siya po ang chairman ng ating Appropriation Committee po. Your Honor. Maynila po ang magbe-benefit all senior citizens from districts 1 to 6 po. Isa po sa katanungan ko lamang is, yung increase po ba from 500 to 1,000 is financially sustainable po since nabanggit din po ng mga kasama natin na wala pong nangyaring committee hearing. Given na wala pong committee hearing, I would like to use this opportunity to ask if yung 1K po is financially sustainable po sa ating syudad po. Yung increase po natin. Anybody can answer, the principal authors, the chairman, Committee on Appropriations. With regard to the question. Yes, Your Honor. It is financially, wala pong problema, Your Honor. Kayang-kaya. Yes. If the principal author would oblige po, more or elaborate more po since wala pong nakalakip na committee hearing report na nagsasaad po ng, let's say, wisdom or feedback from, let's say, the city budget officer or the city treasurer that would back up that the 1K po is financially sustainable. Maganda po itong ordinance na to and maganda po kung matuloy po siya ng pangmatagalan po. Yun po yung tanong ko po. Your Honor. Your Honor, sorry, since Your Honor is also one of the principal authors of the 2025 budget, Your Honor, isa po sa, kung napapansin niyo po yung ating pong pinasa po yung ating pong nakaraang budget, ay nakapaloob na po dito yung appropriations po dito sa pag-i-increase po na ito, Your Honor. So, hindi pa po yung para po tanungin po natin yung city treasurer dahil sa susunod na taon pa naman po ito. Ang atin pong tinanong po dito is yung atin pong city budget officer. At ito po ay inassure. In fact, noong ito po ay napag-usapan sa Local Finance Council, this is a very sound program, Your Honor. Ibig sabihin, hindi naman po basta-basta lang in-announce po ng atin pong kagalang-galang na mayor. Nung siya po ay nakipagpulong at pinalakpakan ng lahat o ng karamihan ng mga senior citizen president, Your Honor. Ito po ay pinag-isipan mabuti ng Local Finance Council. Tiningnan po nila kung posible. At opo, Your Honor, kahit po tayo po ay nagbabayad ng napakalaking utang, Your Honor, o obligasyon, tayo po ay inassure ng Local Finance Council at ng ating pong city budget na ito pong increase. Okay, sasabihin ko po sa inyo. Sa ngayon po, sa huling payout po, ang ating pong pina-payout ay 186,920 senior citizens, Your Honor. Sa buong Manila po, sa ngayon po, tayo po ay kinabibilangan na ng
191,045 senior citizens, in which, aside from that, ay meron pa rin pong 8, yun po yung qualified. Ibig sabihin po, Your Honor, yun po yung sang-ayon po sa ordinansa na kailangan po ay botante, resident of Manila. At meron pa rin pong 18,048 senior citizens na non-qualified, Your Honor. Ibig sabihin, ito po yung hindi pa po nakapagparehistro sa city at kung ano-ano pa po dahilan. Your Honor, ang appropriation po dito po sa increase ay binilang po to, hindi po sa 191,000 senior citizen. Bagkos, Your Honor, alam naman natin taon-taon ay tumaas yung senior citizen. At sigurado po natin, since maganda na naman ang ating benefits, ito pong mga hindi pa po rehistrado ay tinitiyak po natin, sila po ay magpaparehistro. Ang binudget po dito ay for 209,000 senior citizen. Ang estimate po dito, ito po ay aabot ng 2.5 billion pesos a year. At tayo po ay inassure ng ating pong city budget sa ngalan po ng Local Finance Council that this is very doable and this is already nakapaloob po ito sa ating pong budget ngayong 2025, Your Honor. So, wag pong kakabahan ang ating pong mga magigiting na konsyal. Dahil kahit noon pa man, kahit hanggang ngayon, kung meron man pong magandang katangian ang ating pong Mayora Hani Lacuna, ayun po ay hindi niya po kinakalimutan ang kanya pong Siguraduhin nyo lang, ha? Lahat binabayaran, lahat pinapasahod, lahat binibigyan ng increase as much as possible, on time at walang delay. Basta po patungkol sa allowance, sahod, hindi po tayo dyan. On time at walang delay. 4 na buwan delay yung allowances ng mga seniors. Accurate po ba yun? Papabayaan ng ating pong mahal na alkalde, Your Honor. Your Honor. Yes, Councilor. Thank you, Your Honor. The main logic or rationale behind the question na po is we, the 12 City Council, may always make sure na napagdebatihan po ng maigi through having a budget hearing, committee hearing, na kung saan yung mga tanong po na tinatanong namin dito ay naitanong sana kung nagkaroon ng committee hearing po before natin na isalang po itong ordinansa na tinatalakay natin. Na sa pagbigay po ng mga information and data and guarantee po na sinabi ni Consejero Philip Lacuna from our City Budget Officer na it is doable and very sound. I will yield, Your Honor, and maganda po to. Make sure lang po na in the long run, it will be financially sustainable po para sa lahat ng senior citizens natin dito sa Maynila. Maraming salamat po. Ang makita ay nagtatanong ako at parang hinaharang. Para makasiguro ko at walang kawala. Ika nga, tatapusin ko po ito ng inyong lingkod ay boboto dito sa panukalang ito. Boboto ko sapagkat naniniwala akong mabigyan ng karampatang allowance ang mga senior citizens from 500 to 1,000. At ang ginawa kong pagtatanong lamang ay upang masiguro na dumaan ito sa tamang proseso at hindi tayo malalagay sa alanganin pagdating ng panahon sapagkat hindi natin ito masyadong pinag-aralan at dumaan sa mga ekspertong nakakaalam ng pananalapi ng ating lungsod. Maraming salamat. So yun nga mga kois, mga gayas, no? So talagang hindi po dumaan po yun sa committee hearing. Ayan. Kaya po talagang lagi po silang nagtatanong yung mga grupo ni GTV kaya dahil nga parang na vibe na ano sila, parang na blind item po sila. Hindi po sila kasama sa lahat ng mga pinag-usapan niya. Kagaya niya, no, di ba? Oh. So ngayon, ang inalala po, so klarong-klaro na talagang sangayon po sila sa dagdag. Pero ang question lang po ni Senator Councilor GTV kung saan kukunin ang pondo. Kasi nga, walang masyadong konkreto na sagot si Philip Lacuna kung saan kukunin, basta sabi lang niya, okay po daw, sabi ng budget, sa city budget. Okay. Ha? Sana lang, talaga, hindi kayo magiging sinungaling dyan. Okay? In my own opinion, mga kuis, mga gayas, o diba? O bakit ngayon lang na patapos na po yung termino nila? Tapos, last quarter pa. O diba? Bakit kaya? Kung ginawa nila yan noon,
O bakit ngayon pa yung ginawa nila? Yan kasi tayo eh. Kaya magdududa po talaga yung taong bayan. So, from my own opinion, mga kuis magayas, baka po gusto lang kunin ang loob ng mga seniors. Ha? Pero paalala, senior sign, hindi pa yan makukuha ngayon. Next year pa yan, kundi March, April. Paalala po. Ha? Salita pa lang po yan. Wala pa po, malayo pa po sa katotohanan. Kaya di po tayo magpapadala niyan. Basta Yorme ko tayo. Yorme Chi. Vote straight po tayo, okay? Dahil umabot po kayo sa dulo ng aking video, may karapatan po kayo mag-like, shares, and subscribe. Yung like and shares yung mga coins mo, guys. Napakalaking tulong po yan sa pag-grow sa ating YouTube channel. So for now, I'm God Manila. God first, God bless. God bless all. Peace. Bye-bye. Mag-love shout out po sa ating lahat.